Ang baliw na siyentipiko, para lang mapaganda ang mukha ng anak niya, hindi nag-atubiling magpa-opera rin sa sarili niyang mukha, tapos dinaikit ang balat ng hayop na pinag-eksperimentuhan niya, at nagsimula nang mangyari ang mga kakaibang bagay. Ang mga sugat niya ay perpektong gumagaling, pero sa sumunod na segundo, ang mukha niya ay nagsimulang magtakip. Kinabahan ng lalaki kaya dali-dali niyang kinuha ang 60 metrong itak. Sinisikap ng lalaki na imulat ang bibig. Ang anak na babae sa gilid ay natakot at nahihi sa takot kahit anong gawin niya. Ang bibig ng ama ng dalaga ay nanatiling nakasarado. Nang makitang nawawala na ng lakas ang ama, sinimulan ng anak na babae na tulungan ng ama na imulat ang bibig. Ngunit walang nangyari. Pagkaraan ng ilang segundo, handog namin sa inyo ngayon ang horror film na Asterisk Transplant. Lumipas ang ilang taon. Ang anak na babae ng siyentista, si Mei Leng, ay lumaki na. Pero ganoon pa rin siya kapangit. Nariyan pa rin ang marka ng kapanganakan niya. Ayaw sa kanya ng mga kaibigan niya. Kinaiinisan nila ang marka niya. Walang gustong makipagkaibigan sa kanya. May isa pang babaeng kulot ang buhok para mawala ang kanyang birthmark at para matupad din ang hiling ng kanyang ama. Si Xiaomi ay nakapag-aral sa isang research institute at di nagtagal, nagtagumpay ang kanyang eksperimento. Kumuha si Xiaomi ng kaunting balat sa kanyang binti at pagkatapos ay dinaikit niya ang isang piraso ng balat ng hayop sa kanyang sarili at nilagyan niya ito ng kanyang inimbentang gamot. Nagsimula na ang mahiwagang pangyayari. Mabilis na gumagaling ang sugat niya at nagsasama na sa balat ng hayop. Pagdating ng gabi, isang masamang kaibigan ang dumating sa bahay niya. Dahil masamang kaibigan nga, syempre mag-aaway sila. Habang nag-aaway sila, hindi sinasadyang napatay ni Camelio si Flores. Napasobra na si Xiaomi sa pananakit ng mata ko. Dahil tapos na ang lahat, susugurin ko na rin. Kinuha ni Xiaomi ang 60 metrong malaking kutsilyo at pinaggupit-gupit ang mukha niya. Pagkatapos ay pinaggupit-gupit din niya ang mukha ni Xiaohua at dinaikit sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nilagyan ng gamot. Pagkaraan ng ilang segundong pagpupumiglas, naging itsura na siya ng isang maliit na bulaklak na wala na rin ang nunal niya. Tuwang-tuwa si Xiaomi. Nang pumasok siya sa paaralan, agad siyang nagustuhan ng mga kaklase niyang lalaki. Agad silang nagsimulang mag-date. Nakarating sila sa bundok at nagbabalak na mag-aral ng software hardening engineering. Bigla na lang dumyugo ang mukha ni Xiaomi. Nasindak ang nobyo niya. Diretso sa katawan ng nobyo niya nahulog ang mukha ni Xiaomi. Nakakagulat ang pangyayari. Sa takot, nahulog ang nobyo sa bangin. Doon na siya namatay. Nalungkot si Xiaomi. Sobrang lungkot. Hindi pala permanente ang ginawa niya. May limit pala ang oras. Agad-agad na naman siyang gumamit ng gamot si Xiaomi. At muling idinikit ang pekeng balat sa kanyang mukha. Peke pa rin naman ang peke. Nakita niya kung gaano kaganda ang babaeng may blonde na buhok. Napagpasyahan niyang patayin ang babaeng may blonde na buhok. Kinagabihan ay niloko niya ang babaeng may blonde na buhok pauwi sa kanila. At nagsimula na naman ang pananakit ni Xiaomi. Nakita ko si Xiaomi na tumatawa pa rin ng walang kamalay-malay. Sinugod siya ni Xiaomi at binatukan. Pero hindi tumama. Tatakas sana ang babaeng may blonde na buhok. Pero nakasara na pala ang pinto sa labas. Kaya napilitan siyang magtago sa malapit na swimming pool. Kinuha naman ni Xiaomi ang electric drill at hinanap ang babaeng may blonde na buhok. At agad namang natapos ang babaeng may blonde na buhok. Nakita ni Xiaomi ang babaeng may blonde na buhok. Hinawakan niya ng mahigpit ang ulo ng aso ng babaeng may blonde na buhok. Tapos diretso niyang ginamit ang electric drill para sirain ang ulo ng babaeng may blonde na buhok. Pagkatapos, ginamit niya ulit ang parehong paraan. Si Xiaomi ay naging babaeng may blonde na buhok ulit. Ngayon, mas maganda pa ang itsura niya. Pati ang mga pulis sa lugar na iyon kapag nakakasalubong siya. Lahat sila ay gustong yayain si Xiaomi. May oras ba siyang lumabas at maglaro ng baraha? Nakita niya ang isang pulis na naghahanap ng mga nawawalang tao kamakailan. Pinili ni Xiaomi na putulin ang 2 taong pinatay niya gamit ang chainsaw. Isang bahagi ay inilibing niya sa kanilang hardin. Tapos, gusto naman ng kanyang kulot na kaibigan na makikain sa kanila. Pagbukas ng kulot ng ref, natakot siya sa nakita niya. Wala siyang nagawa kaya gumamit na lang si Xiaomi ng pinatay na naman ni plastic bag si Juanito. Hindi nakauwi si Juanito kaya hindi siya nakita ng boyfriend niyang si Sambiao. Kaya pumunta si Sambiao sa bahay ni Xiaomi para hanapin siya. Pagkapasok pa lang ni Sambiao, nauuhaw na siya at naghanap ng maiinom. Wala siyang nagawa si Xiaomi kundi ang gulatin at bigla siyang eye-knockout gamit ang isang injection. Pero masaya si Xiaomi. Dati kasing boyfriend niya si Sambiao. Pero hinamak ni Sambiao si Xiaomi dahil sa pangit nito. Sa huli, si Sambiao ay naging karelasyon ni Juan. Ikinagalit naman ito ni Xiaomi. Ngayon, maghihiganti na si Xiaomi kay Sambiao.
Sinimulan ng gamutin ni Xiaomei si Sang Biao. Isang iniksyon ng gamot na ginamit noon ng kanyang ama. Di nagtagal, nagsimulang magbago ang katawan ni Sang Biao. Ang bibig at mga mata ay nagsimulang mamuo. Sinaksakan ni Xiaomei si Sang Biao ng straw para makalabas ang hangin niya. Nang dahil sa takot, sumigaw si Sang Biao sa loob ng bahay. Napansin ito ng mga kapitbahay. Kaya't pumunta ang matandang babae sa bahay ni na Xiaomei para tignan ang nangyayari. At nakita niya ang ganito. Dahil sa takot, dali-daling umalis ang matandang babae. Ano na ang gagawin natin? Pinanood niya ang unti-unting pagkamatay ni Sang Biao. Naghahanda na ring tumakas si Xiaomei. Humahabol sa kanya ang mga pulis sa likuran. Nakarating si Xiaomei sa isang lugar. Nandoon pala ang kanyang kaibigang pulubi. Nagtago si Xiaomei sa ilalim nito. Ngunit nabasag ang dala niyang bote ng gamot nang makalayo na ang mga pulis dahil sa pulubi. Nagsimula na ring mag-mutate si Xiaomei at ang pulubi. Nagsama ang dalawa at naging isa. Naging isang nakakatakot na halimaw. Hindi sinasadya, napadpad ang nanay ni Xiaomei sa harapan niya. Hindi na niya nakilala ang anak niya. Nakita niya ang nakakatakot na anyo ng pulubi. Kaya naman tumakbo na lang palayo ang nanay. Dito na nagtapos ang pelikula. Salamat sa panonood.